Eto po mga bossing ko, pakita ko lang po sa inyo. Dito po ako ngayon nagbabasa ng tarot card. Ngayon, inopen ko yung pintuan dahil biglang may narinig akong parang nag-open ng pinto na umagit-it. Na kung mapapansin ng Aquarius, sa part ng Aquarius, ay nag-stop ako ng pagbibideo. Ayun. Kasi sabi ko sa anak ko, bakit gano'n hindi siya sa akin nagpaparamdam? Ayun nga po. Ay, eto po, pakita ko lang. Eto po, matik po yan. Kaya po siya ginanto. Dahil nilako po ito lahat. Nilako po siya kasi ilalako rin naman, sasarado ko rin naman. Tapos nagbukas ako ng aircon. Ngayon, kaya ang ginawa ko, nilako kasi lalabas yung ano ng aircon. Kaya tinuluyan ko na, kawikaan ko, ay hapon na rin naman. Kaya ilalako na siya. Nilako po siya. Tapos, nakalak po yan. Pati ito, nakalak po yan. Bilang narinig kong ganun kanina. Kaya nag-stop ako sa Aquarius. Ayan. Tinawag ko silang lahat. Sabi ko, nagbukas yung pinto. Kasi sabi ko nga po, Jowelyn, ba't di ka man lang sa akin nagpaparamdam? Andaya mo. Mantalang, may mga pumupunta ditong kaibigan niya na nagpapunta sa, nagpapanaginip daw sa kanila, na nagsusukat daw ng damit na kulay pula. Tapos pinabibili daw sa kanila yung damit na yon. Tapos nakahag daw sa akin. Tapos sabi ko daw wag mo akong iwan. Yung mga ganun napapanaginipan po nila. Tapos ini-invite daw po sila. Parang madami mga kwento ng mga kaibigan po niya. Sabi ko ang daya naman kasi ang napapanaginipan ko yung damit nga po na kulay blue ni Jowelyn na nilagay ko sa manikin. Ayun, yun po yung favorite po niya na damit. Pero napapanaginipan ko siya pero patay na po siya. Yung mukha po niya, wala na po siya. Yung nakanganga doon sa ospital, yun ang lagi ko napapanaginipan. Tapos yun yung damit niya. Tapos yung isa naman, maitim na po siya. Tapos hinag niya ako. Tapos nagulantang ako. Parang yung bata, yung bang parang nag-ano kong ganyan, nagulantang ako kasi yayakapin niya ako, maitim na po siya. Tapos umiiyak daw po ako. Yan. Ngayon po, nagtaka lang po talaga ako. Kasi tinawag ko po siya. Sabi ko, anak, andaya mo naman, di ka nagpaparamdam sa akin. Bumukas po ito. Ayan. Matik po yan kapag nila ko yung ganyan. Sunod-sunod na po yan. Nakalak po ito. Pero, bigla po siya nagbukas kanina. Kaya sabi ko, ayan. Sigurado nakalak na po yan. Ewan ko lang kung mabubuksan pa yun ni Jowelyn. Ayun nga po. Kagaya po nitong sa Christmas tree. Na umusod po siya. Dati hindi kita yung switch. Pero ngayon, kita na po yung switch. Umusod po yung Christmas tree. Nakita niyo po yung Christmas tree. Yan po, hindi yan pwede iisod ng isang tao dahil maaari po siyang magtaob. Pero, ayan po siya, oh. Umisod lang po siya. Yan. Pagtapos, ayun nga po, yung pati yung kama. Tapos yung mga patotoo. Ito po yung CR na lagi ko nililinis. Yan, kung mapapasin nyo po, yung bowl na yan, napakalinis po niyan. Wala malaka mark yan, kinakamay ko po siya. Anak, huwag ka naman magparamdam. O sige na, okay na, alam ko nandito ka. Alam ko nandito ka, huwag ka naman, hindi mo na kailangan magpatotoo. Yan, sarado ko na po to. Yan, hello anak, love you. Love you, love you. Yan, sabi po nila, huwag ko daw pong tatawagin. Hindi ko naman tinatawag sa pangalan, pero sabi ko, anak, anak. Anak, yan. Ito po mga bossing. Ito yung, dito na ako po pwesto. Yan. Pakita ko po sa inyo. Yan. Ito yung alcohol ng aking anak. Yan. Ito po yan. Ito mismo sa pagkakaanong to, nandito po yun nakalagay. Siguro naman, hindi naman pwedeng, hindi naman bawal na i-spray. Yan. Pakita ko lang po. Ito, 3 yung salamin po niya. Kasi malabo talaga yung mata po niya. Sa Paul. Sinabihan din po siya ng doktor. Sabi, Jowelyn, bakit lumabo ng ganyan yung mata mo? Kasi parang nasa 250. Bakit lumabo ng ganyan yung mata mo? Dapat nung unang nahihilo ka, ay nagpa-check up ka na. Ayun po, dun rin po namin hindi na malabo na pala yung mata po niya, hindi siya nagpapa-check up. Hindi po niya sinasabi sa amin. Laging okay ang lahat.
Yun ang lagi niya sinasabi. Hindi daw masakit yung ulo niya. Parang isang beses lang na parang nahihilo daw po siya. Kung hindi ko sinabing, aba anak, baka sa mata na yan. Ayun, saka lang nagpa-check up. Tapos mataas na talaga yung grado niya nung nalaman namin. May pag-uugali talaga siyang ganun. Siya po ay maraming sikreto na, yun nga po, pinagdadasal ko sa mahal na Panginoon na kung ano man yung mga ginawa sa akin. Kasi may mga ano rin po, pagdating sa usapin ng love life, marami po siyang, pagdating sa love life, marami po siyang mga na sinisikret dahil alam niya na tututol ako, yung mga ganun. Pagdating sa love life, talagang sira po yan. Yan, kaya, yun nga po, sa huli na talaga mga nalalaman yung mga nangyari sa kanya. Eto po, nung dibo po niya. Kaya lang, ang susunod na po nito, ay nagpagawa po ako ng album noong burol po niya. Masakit po. Kaso wala na rin mo gagawa. Kailangan tatagan ng kalooban. May nagtatanong po sa akin, kamusta si Justin? Si Justin po, hinahayaan ko munang nagbabike po sa umaga. Tapos, hinahayaan ko muna na maglaro po siya para malibang po siya. Tapos siya po yung tipo ng bata na nagagalit sa akin, sinisermonan ako. Mami, tingin ka ng tingin sa TikTok, tingin ka ng tingin sa picture ni ate, tapos iiyak ka. Sabi ko, anak, kasi ako yung nanay. Ako yung talagang sobrang nasasaktan. Kasi, syempre, bata pa po yun, tapos kapatid lang, kaya hindi po siya masyado apektado. Ako po ay, alam ko naman magiging okay din ang lahat. Kaso nga lang, kung siya po ay alam ko may karamdaman, kung siya po ay alam ko na, yun nga po na nalatay po siya sa yung may karamdaman, yung parang alam namin na doon talaga hahantong, anak, huwag kang magparamdam. Tumutunog po yung, anak, kung nandyan ka man, huwag kang magpaparamdam ha. Natatakot na ako. Kanina, wini-wish ko magparamdam sa akin. Pero ngayon, hindi ko na wini-wish. Okay na yun, anak. Alam ko nandiyan ka. Kasi sabi po nila, pag wala pa daw pong 40 days, nandito pa lang daw po yung mga kaluluwa. Hindi pa daw po nakakakit sa langit. Pero, after ng 40 days, aakit na daw po sa langit. At hindi na magpaparamdam. Nalungkot naman din po ako doon dahil siguro naman, pang minsan badadalaw din po siya dito. Papasyal-pasyal. Ayan. Yan. May bigla akong duwag mga bossing dahil alam ko yung pintuan. Nila ko siya eh. Nila ko po siya kasi hapon na rin naman. Binuksan ko yung aircon. Tinuluyan ko na siyang ilak pero biglang siya nagbukas. Talagang kinabahan po ako. Tapos yung mga nanay, ano po siya. Kasi yung parang clear, yung pinangtakip po nila doon. Dito po sa kabila, parang clear yung nasa bakod. Ngayon, nakakita sila naglalakad na nakaputi. Kaya ang ginawa nila, plywood. Sabi ko kay inay, kaluluwa yan. Ayan, itagusan din yan. Kahit i-plywood nyo yan, tatagos yan. Yun, mga ganon. Kumbaga, talaga nagpaparamdam po siya. Ito po siya nung dibo po niya. Yan. Ang ganda-ganda. Tapos, yan po siya. Yan. Diba po, ang ganda-ganda. Ayan, baba ko lang po ito para makita nyo po ng maayos. Yan. Yan, tanan. Yan po yung aking anak. Nung nagdibo po siya, nung 18, nung 1 taon, kasi kaka-90 lang po niya nitong April 3. Yan. Yan. Ito yung pinaka-paborito niya. 10 po yung gown po niyan. O kaya yung ganito, yan, kabilang na rin po yan. Pero sabi niya, ito yung pinaka-gusto niya. Ako po pumili niyan. Yan. Ito po yung damit niyang sinuot nung burol. Ayan. Ito po yan ang dibo po niya. Yan. Ang ganda-ganda po niya.